Isang nakabibinging tunog ng pumipiglas na goma sa semento. Iyon ang unang nagparehistro sa isip ni Ara. Kasunod nito ay ang isang mabilis na anino, isang malaking itim na anino na tila isang halimaw na handang manakmal. Ang kanyang puso ay biglang umakyat sa kanyang lalamunan, tinatadyakan ang kanyang mga tadyang na parang isang nakakulong na ibon. Ang hininga niya ay nanakaw mula sa kanyang mga baga. Ang anino ay isang kotse, isang mamahaling itim na sports car na bumubulusok sa kanilang direksyon. At sa gitna ng daan, nakatayo ang maliit na figura ni Maya, ang kanyang pamangkin, na natulala habang hawak ang tumilapong bola. Maya, ang sigaw ni Ara ay parang punyal na humiwa sa maalikabok na hangin ng Tagaytay. Isang sigaw na puno ng bawat hibla ng takot at pagmamahal na kaya niyang ipunin. Sa isang iglap, ang mundo ay bumagal. Nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Maya, ang pagbukas ng bibig nito sa isang tahimik na pagkabigla. Nakita niya ang alikabok na umiikot sa paligid ng mga gulong ng sasakyan. Naramdaman niya ang kanyang mga paa na kumilos bago pa man makapag-isip ang kanyang utak. Tinakbo niya ang distansyang tila 1 milya ang haba. At sa huling segundo, hinila niya si Maya palayo sa daan. Dumagundong sila sa lupa. Ang magaspang na lupa ay kumaskas sa kanyang braso. Niyakap niya si Maya ng mahigpit. Ipinikit ang kanyang mga mata at hinintay ang pagtama. Ngunit wala. Tanging ang nakatutulig na katahimikan na sinundan ng ugong ng isang makapangyarihang makina. Dahan-dahan, iminulat ni Ara ang kanyang mga mata. Ang itim na kotse ay nakahinto ilang pulgada lamang mula sa lugar kung saan sila nakatayo kanina. Ang amoy ng nasusunog na goma ay tumusok sa kanyang ilong. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Sinuri niya si Maya mula ulo hanggang paa. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo, anak? Umiling si Maya. Ang mga mata ay nanlalaki pa rin sa takot. Ang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit ni Ara. Nang makumpirma niyang ligtas ang bata, ang matinding takot na naramdaman ni Ara ay biglang nag-apoy at naging purong galit. Isang nagngangalit na apoy na sumunog sa bawat ugat sa kanyang katawan. Bumukas ang pinto ng kotse. Isang lalaki ang lumabas, matangkad, nakasuot ng mamahaling damit na hindi nababagay sa simpleng kalsadang iyon, at may suot na salamin sa mata na nagtatago sa kanyang mga mata ngunit hindi sa mapanghamak na ngisi sa kanyang mga labi. Hoy! Sigaw ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig sa galit habang tumatayo at inilalagay si Maya sa kanyang likuran. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Karerahan ba itong kalsada? Tinaasan lang siya ng kilay ng lalaki. Dahan-dahang tinanggal ang kanyang salamin. Ang mga mata nito ay madilim at walang anumang bakas ng pagsisisi. Miss, kung tinuruan mo lang sana ang bata na huwag maglaro sa gitna ng kalsada, hindi sana tayo aabot sa ganito. Ang kanyang kalmadong boses at mapagmataas na tono ay parang gasolina na ibinuhos sa apoy ni Ara. Walang hiya ka! Ikaw ang nagpapatakbo na parang demonyo. Muntik mo nang mapatay ang pamangkin ko. Isang maliit na grupo ng mga tao ang nagsimula ng magtipon na akit ng komosyon. Ngunit ang lalaki ay tila walang pakialam. Tiningnan niya si Ara mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay nanunuya na parang sinusuri ang isang bagay na mas mababa sa kanya. Magkano? Tanong ng lalaki. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Napakunot ang noo ni Ara. Anong magkano? Ang presyo para sa takot ninyo. Sabi niya, at may kinuha mula sa kanyang bulsa. Isang makapal na bugkos ng pera para hindi na humaba ang usapang ito. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Ara. Inihagis niya ang pera sa paanan ni Ara. Ang mga asul at lilang papel ay kumalat sa maalikabok na lupa na parang mga basurang walang halaga. Ayan, sabi ng lalaki na may ngisi. Bilhan mo ng candy ang bata. Napatulala si Ara. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang paligid. Ang insulto ay mas matalas pa sa anumang pisikal na sakit.
Ang bawat piraso ng perang iyon sa lupa ay isang sampal sa kanyang pagkatao, isang sampal sa kanyang pagmamahal para kay Maya. Ang kanyang mga kamay ay ikinuyom sa magkabilang gilid. Ang galit niya ay naging isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Hindi nabibili ng pera mo ang buhay, sir. At lalong hindi nito nabibili ang respeto. Tumawa ang lalaki. Isang tawang walang kagalakan. Lahat ay may presyo, miss. Hindi mo lang siguro alam kung magkano ang sayo. Bago pa man makasagot si Ara, isang mahinang tunog ang pumutol sa tensyon. Ang tunog ng isang bintana ng kotse na dahan-dahang bumababa. Sa likod ng sports car, may isa pang sasakyan. Isang mas malaki, mas marangyang itim na sedan na may tinted na mga bintana. Ang bintana sa likuran ay bumaba. At sa loob ay nakaupo ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang damit ay eleganteng-elegante, at ang kanyang mukha ay parang isang maskarang gawa sa yelo malamig, matigas, at nagpapakita ng hindi matitinag na kapangyarihan. Hindi nagsalita ang matandang babae. Tiningnan lang niya ang eksena ang kanyang aroganteng apo, ang nagkalat na pera sa lupa, at si Ara, na nakatayo roon na parang isang mandirigma, nanginginig ngunit hindi sumusuko. Ang tingin ng matanda ay tumagal kay Ara, isang mahaba, masusing pagtingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto ng sedan. Dahan-dahang lumabas ang matandang babae. Ang bawat galaw ay may bigat ng awtoridad. Lumakad siya palapit. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay hindi pinapansin ang alikabok sa kalsada. Tumayo siya sa pagitan ni Ara at ng lalaki. Tumingin muna siya sa kanyang apo na may bahagyang pagkadismaya bago ibinaling ang kanyang buong atensyon kay Ara. Mayroon kang pambihirang tapang, iha, sabi ng matandang babae. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may diin na tila kayang magpatigil ng mga alon. Tinitigan niya si Ara ng diretso sa mata. Mayroon akong alok para sa iyo. Ang mga salitang iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas mabigat pa kaysa sa alikabok na pinalipad ng magarbong kotse. Mayroon akong alok para sa iyo. Hindi nakakilos si Ara. Ang galit na kanina'y nag-aalab sa kanyang dibdib ay bahagyang humupa, napalitan ng matinding pagdududa. Sino ang babaeng ito? At anong klase ng alok ang ibibigay niya sa isang taong kagaya niya? Sa gitna ng kalsada, matapos muntikang masagasaan ang kanyang pamangkin, ang lalaking nagngangalang Marco ay napabuntong hininga na lang, tila naiinis sa buong sitwasyon. Lola, let's just go. Nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Manahimik ka, Marco? Sagot ng matandang babae. Ang boses ay hindi lumakas pero sapat na para patahimikin ang kanyang apo. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Ara. Hindi ito ang tamang lugar para pag-usapan ang bagay na ito. May kinuha siyang isang card mula sa kanyang handbag at iniabot sa isang bodyguard na kanina patahimik na nakatayo sa gilid. Lumapit ang bodyguard kay Ara. Bukas, 10:00 na umaga, ipakita mo lang ang card na ito sa guard, sabi ng matandang babae na ngayon ay kilala na ni Ara bilang Doña Elara Villena. Base sa nakaukit na pangalan sa card. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at pumasok sa kanyang sedan na para bang walang nangyari. Sumunod naman si Marco. Naghagis ng huling mapanuyang tingin kay Ara bago isara ang pinto ng kanyang sports car. Sa isang iglap, ang dalawang mamahaling sasakyan ay umalis na. Nag-iwan ng ulap ng alikabok at ang nagkalat na pera sa lupa. Kinabukasan, natagpuan ni Ara ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang napakalaking gate na bakal. Ang gate pa lang ay mas malaki at mas matibay na kaysa sa buong bahay niya. Sa likod nito ay isang mansyon na tila kinuha mula sa isang pelikula, isang palasyo na napapaligiran ng perpektong hardin. Hindi niya alam kung bakit siya pumunta. Siguro dahil sa kuryosidad o siguro dahil sa isang maliit, desperadong bahagi ng kanyang puso na umaasang may magandang idudulot ito. Nanginginig niyang iniabot ang card sa guwardya. Matapos ang isang mabilis na tawag sa telepono,
Ang malaking gate ay dahan-dahang bumukas na parang nag-aanyaya sa kanya sa ibang mundo. Habang naglalakad siya sa mahabang driveway, pakiramdam niya ay lumiliit siya sa bawat hakbang. Ang mansyon ng mga Villena ay hindi lang isang bahay. Ito ay isang pahayag ng kapangyarihan. Bawat bintana, bawat haligi, ay sumisigaw ng yaman na hindi niya kayang isipin. Sa loob, sinalubong siya ng isang katulong at dinala sa isang malaking silid-aklatan. Nakaupo si Doña Elara sa likod ng isang malaking mesa, mukhang isang reyna sa kanyang trono. "Maupo ka, iha," sabi nito. Ikinumpas ang kamay sa isang upuan sa harap ng mesa. Umupo si Ara. Nararamdaman ang bawat mata sa mga painting sa dingding na nakatitig sa kanya. "Diretsahan na tayo," simula ni Doña Elara. "Nakita ko ang tapang mo kahapon. Hindi ka natinag sa apo ko. At iyon ang kailangan ko." Napakunot ang noo ni Ara. "Hindi ko po maintindihan." "Ang apo ko, si Marco." Pagpapatuloy ng matanda, may bahid ng pagkadismaya sa kanyang boses. "Magaling siya. Matalino. Pero walang direksyon. Palagi siyang nasasangkot sa gulo. Kailangan niya ng isang taong magbabantay sa kanya. Isang taong hindi niya kayang paikutan. Isang taong hindi takot sa kanya." Tinitigan siya ni Doña Elara ng diretso. "Gusto kong kunin ka bilang personal assistant niya." Halos matawa si Ara. "Ma'am, panadera po ako. Wala akong alam sa pagiging assistant. Hindi ko kailangan ng kaalaman mo sa opisina." Mabilis na sagot ni Doña Elara. "Kailangan ko ang karakter mo. Ang trabaho mo ay simple lang. Siguraduhin mong hindi siya gagawa ng anumang katarantaduhan. Sasama ka sa kanya saan man siya magpunta. Ipaalala mo sa kanya ang kanyang mga responsibilidad. Sa madaling salita, gusto kong umnasan mo siya, isang katahimikan ang namagitan. Ang alok ay katawa-tawa. Paano niya, isang ordinaryong babae, babantayan ang isang mayaman at aroganteng lalaki na malinaw na kinasusuklaman siya? Hindi ko po yata kaya. 50,000 pesos a month. Ang mga salita ay parang bombang sumabog sa loob ng silid. Napatigil si Ara sa pagsasalita. 50,000? Iyon ay higit pa sa kinikita niya sa kanyang maliit na panaderya sa loob ng kalahating taon. Biglang, isang imahe ang pumasok sa kanyang isip, ang puting pader ng isang ospital, ang mahinang tunog ng mga makina, ang mukha ng kanyang ina na nakahiga sa kama, unti-unting nanghihina, at ang mga salita ng doktor na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. "Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon, Miss Santos, at malaki ang magagastos. Ang mga bayarin sa ospital, ang mga reseta na kailangan niyang bilhin, ang bigat ng responsibilidad na nagpapahirap sa kanya gabi-gabi." Nakita ni Doña Elara ang pagbabago sa kanyang mukha, ang pag-aalinlangan na dahan-dahang nagiging desperasyon. Ito ang kanyang alas. "Isipin mo kung ano ang magagawa ng perang iyon para sa'yo, para sa pamilya mo." Mahinang sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay parang isang ahas na bumubulong. Napalunok si Ara. Ang kanyang orgulyo, ang kanyang galit kay Marco. Lahat ng iyon ay biglang tila hindi na mahalaga kumpara sa pangangailangan ng kanyang ina. Ngunit ang kapalit ay ang araw-araw na makasama ang lalaking iyon. Ang lalaking naghagis ng pera sa kanyang paanan. "Bakit ako?" Halos pabulong niyang tanong. "Bakit hindi na lang kayo kumuha ng iba? Dahil ang iba ay natatakot sa aming pangalan." "Ang iba ay masisilaw sa aming pera," sagot ni Doña Elara. "Ikaw, nakita ko sa mga mata mo kahapon. Galit, oo, pero hindi takot. Kailangan ko iyon." Bago pa man makasagot si Ara, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Marco, mukhang bagong gising, ang buhok ay magulo pa. Natigilan siya nang makita si Ara na nakaupo roon. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa kanyang lola, pagkatapos ay kay Ara. "Oh," sabi niya, ang boses ay puno ng panguuyam. "So, bumili ka na pala ng bagong asong magbabantay sa akin, lola?" Ang insulto ay tumama kay Ara na parang isang malakas na sampal.
Pero sa pagkakataong ito hindi siya sumagot. Tumingin lang siya sa mesa, sa hindi nakikitang kontrata sa pagitan niya at ni Doña Elara. Naramdaman niya ang pagtimbang ng kanyang pagpipilian, ang kanyang dignidad laban sa buhay ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim, isang hiningang tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya kay Doña Elara. Ang kanyang mga mata ay matatag kahit na ang kanyang puso ay nadudurog. Tinatanggap ko po. Isang maliit, matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elara. Mabuti, tumayo ang matanda. May isa pa palang kondisyon. Isang huling detalye sa ating kasunduan. Nag-angat ng tingin si Ara. Isang biglaang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahil ang trabaho mo ay bantayan siya 24 na oras bawat araw, sabi ni Doña Elara. Ang kanyang boses ay pinal at walang puwang para sa anumang argumento. Kailangan mong tumira dito, sa mansyon, simula ngayon. Inis. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Marco, habang pinagmamasdan niya ang babaeng nagngangalang Ara na inaayos ang iilang gamit nito sa isang guest room. Guest room na napakalaki. Kumpara sa kung saan man ito nakatira, sigurado siya roon. Isang bagong aso. Iyon lang ang tingin niya kay Ara. Isang asong binili ng kanyang lola para bantayan siya, para sundan ang bawat galaw niya. Ilang beses na ba itong nangyari? Nagpadala na ang kanyang lola ng mga business assistant, mga life coach, mga kaibigan na binayaran para impluwensyahan siya. Lahat sila ay sumuko. Lahat sila ay napaalis niya. Pero iba ang isang ito. May kung anong tigas sa mga mata nito na nagsasabing hindi ito basta-basta susuko. At iyon ang lalong nagpainis sa kanya. Kailangan niyang paalisin ito. At kailangan niyang gawin ito ng mabilis. May isang party siyang pupuntahan ngayong gabi. Isang pagtitipon ng mga mayayaman at makapangyarihan. Ang perpektong lugar para ipakita kay Ara Santos kung saan siya lulugar. Magbihis ka, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang anumang emosyon. Nakatayo siya sa may pintuan ng kwarto nito. May pupuntahan tayo. Hindi lumingon si Ara. Hindi kasama sa kontrata ko ang sumama sa mga party mo, ang sabi ni Lola. Babantayan mo ako 24 na oras, sagot ni Marco. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pupunta ako sa isang party. Kaya kung gusto mong gawin ang trabaho mo, sasama ka. Maliban na lang kung gusto mong masira ang kontrata, sa unang araw mo pa lang, naramdaman niya ang pagtigil nito sa pag-aayos. Sa wakas, lumingon ito at nakita niya muli ang apoy sa mga mata nito. Saan ang party? Malalaman mo, sabi niya. Pinadala ko na ang damit mo. Isuot mo. Tumalikod na siya bago pa man ito makasagot. Ang damit na pinadala niya ay isang bagay na kinuha mula sa closet ng isa sa mga dati niyang fling. Isang damit na masyadong maikli, masyadong makintab, at masyadong magarbo. Isang damit na idinisenyo para sa isang babaeng gustong makuha ang atensyon ng lahat. Ang eksaktong kabaligtaran ng simpleng blusa at pantalon na suot ni Ara. Inaasahan niyang tatanggi itong isuot. O kung isusuot man niya, magmumukha siyang katawa-tawa. Sa parehong paraan, panalo siya. Pero nang bumaba si Ara mula sa kanyang kwarto makalipas ang isang oras, natigilan si Marco. Suot niya ang damit. At hindi siya mukhang katawa-tawa. Oo, halatang hindi ito ang estilo niya. Ngunit sa halip na magmukhang desperada, nagmukha siyang hindi komportable, pero determinado. Tinaas niya ang kanyang buhok sa isang simpleng bon at ang tanging palamuti sa kanya ay ang matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. May bahagyang kirot ng pagkadismaya sa dibdib ni Marco. Hindi ito ang inaasahan niya. Tara na, sabi niya. Mas naging magaspang ang kanyang boses. Ang party ay ginanap sa isang penthouse sa Makati. Ang musika ay malakas, ang mga ilaw ay nakakasilaw, at ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at alak. Lahat ay nakangiti, pero alam ni Marco na karamihan sa mga ngiting iyon ay peke.
Ipinakilala niya si Ara sa lahat bilang aking bagong assistant. Binigyan niya ng diin ang salitang assistant, isang paraan para ipaalala sa lahat lalo na kay Ara ang kanyang posisyon. Marco, darling, isang babae na may pulang damit ang lumapit at kumapit sa braso niya. Si Tiffany, anak ng isa sa mga business partner ng kanyang lola. Sino ang kasama mo? Bago? Tiningnan ni Tiffany si Ara mula ulo hanggang paa, isang tinging puno ng paghamak. Si Ara, simpleng sagot ni Marco, nagagalak sa nangyayari. Ito na ang simula. Ang assistant ko. Oh, sabi ni Tiffany. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nice to meet you. Sa buong gabi, sinadya ni Marco na iwan si Ara sa isang sulok habang nakikipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan. Nakikita niya ito mula sa malayo. Nakatayong mag-isa. Halatang hindi sanay sa ganitong klaseng lugar. Bawat minuto na lumilipas, inaasahan niyang makikita ang pagkatalo sa mukha nito. Inaasahan niyang lalapit ito sa kanya at sasabihing gusto na niyang umuwi. Pero hindi. Nanatili itong nakatayo roon, tuwid ang likod. Naramdaman ni Marco na lalo siyang naiinis. Ang pagkakataon ay dumating nang si Tiffany ay may hawak na isang baso ng red wine. Nagbigay si Marco ng isang maliit na senyas gamit ang kanyang mga mata. Naintindihan agad ni Tiffany. Lumapit si Tiffany kay Ara. Oh, I'm so sorry. Nasisilaw kasi ako sa damit mo. Sabi ni Tiffany na may pekeng pagkagulat habang aksidenteng natapon ang laman ng kanyang baso sa harapan ng damit ni Ara. Isang malaking pulang mantsa ang kumalat sa makintab na tela. Lahat ng mata sa kanilang paligid ay napunta sa kanila. Ito na. Inaasahan ni Marco ang sigawan, ang iyakan, ang eskandalo. Ngunit si Ara ay tumingin lang sa mantsa. Pagkatapos ay kay Tiffany. Isang maliit, kakaibang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Okay lang, mahinahon niyang sabi. Ang boses ay malinaw sa gitna ng musika. Kumuha siya ng tissue mula sa isang waiter. Salamat ha. Hindi ko rin naman kasi gusto itong damit. Ang simple at tapat na sagot ay nagpatahimik sa lahat. Maging si Tiffany ay natulala. Hindi alam kung ano ang sasabihin. At si Marco. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang inis na nararamdaman niya ay biglang nahaluan ng ibang emosyon. Isang bagay na hindi niya pinapansin. Paghanga, sa buong buhay niya, napapaligiran siya ng mga babaeng gagawin ang lahat para sa drama, para sa atensyon. Pero ang babaeng ito, nagawa niyang baliktarin ang sitwasyon sa isang simpleng pangungusap na walang bakas ng pagkatalo. Hinding-hindi pa siya nakakakilala ng sinumang katulad niya. Ang party ay biglang naging boring para sa kanya. Ang mga tawa ay naging ingay. Ang mga pekeng ngiti ay naging nakakasuka. Uuwi na tayo, sabi niya kay Ara. Hindi na pinansin ang pagtawag ni Tiffany. Ang biyahe pabalik sa Tagaytay ay tahimik. Si Marco ang nagmamaneho, pero ang isip niya ay lumilipad. Ang alak na ininom niya ay nagsisimula ng magkaroon ng epekto. Ang mga ilaw sa kalsada ay nagsisimulang mag-blur. Naramdaman niyang bumibigat ang kanyang mga talukap. Ang imahe ni Ara sa party ay nahaluan ng ibang mga alaala. Mga alaalang matagal na niyang sinusubukang ibaon. Ang tunog ng nababasag na salamin. Ang sigaw, ang ulan. Naramdaman niyang napapapikit siya at sa pagitan ng pagiging gising at tulog, isang pangalan ang hindi niya sinasadyang lumabas sa kanyang bibig. Isang pabulong, puno ng pagsisisi na matagal nang nakakulong sa kanyang dibdib. Ana. Sorry. Sa kanyang pagod at lasing na isip, hindi niya lubos na naproseso ang reaksyon ni Ara. Nakita lang niya sa gilid ng kanyang mga mata ang biglaang paninigas nito. Sa kinauupuan, nakita niya ang paglaki ng mga mata nito sa dilim, nakatitig sa kawalan na para bang nakarinig ito ng isang multo. Pero bago pa man niya matanong kung bakit,
Ang kadiliman ay tuluyan na siyang nilamon. Ana. Sorry. Ang dalawang salitang iyon, kahit pabulong lang, ay umalingaw-ngaw sa isip ni Ara na parang kulog. Ana. Ang pangalan ng kanyang ate. Ang kanyang nawawalang ate. Sa buong magdamag, hindi siya nakatulog ng maayos. Ang pangalan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Nagkataon lang ba? Maraming Ana sa mundo. Pero ang paraan ng pagbigkas ni Marco, puno ng sakit at pagsisisi, ay nag-iwan ng isang katanungan sa kanyang puso na ayaw niyang sagutin. Kinabukasan, sinubukan niyang isantabi ang lahat ng iyon. Trabaho ito. Kailangan niya ang pera. Period. Ngunit habang naghahanda siya ng almusal sa malawak na kusina ng mansyon, hindi niya mapigilan ang sarili na hawakan ang kanyang cellphone. Kailangan niyang marinig ang boses ni Maya, ang munting anghel na nagbibigay sa kanya ng lakas. I-denial niya ang numero ng kanilang kapitbahay na si Aling Nena, na siyang nag-aalaga kay Maya habang wala siya. Hello, Aling Nena. Si Ara po ito. Kamusta po si Maya? Isang saglit na katahimikan sa kabilang linya. Ara, iha. Ang boses ni Aling Nena ay puno ng pag-aalala. Mataas ang lagnat ni Maya. Kanina pa siya umiiyak at hinahanap ka. Ang puso ni Ara ay tila piniga. Ano po? Papunta na ako diyan. Hindi na niya pinansin ang anumang protocol. Nagmamadali siyang lumabas ng kusina. At sa kanyang pagmamadali ay halos mabangga niya si Marco. Napababa ng hagdan at halatang may hangover pa. Ano ba? Inis na sabi ni Marco. Hawak ang kanyang ulo. Anong kaguluhan yan? Kailangan kong umalis. Mabilis na sabi ni Ara. Ang boses ay nanginginig sa pag-aalala. May sakit si Maya. Mataas ang lagnat niya. Tinaasan lang siya ng kilay ni Marco. So? May lagnat lang. Bigyan mo ng gamot. Hindi mo naiintindihan! Sigaw ni Ara. Ang luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Mahina ang katawan niya. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang tunay na takot sa mukha ni Ara. Ang babaeng matapang na humarap sa kanya, ang babaeng hindi natinag sa party, ay biglang naglaho. Ang nasa harapan niya ngayon ay isang babaeng natatakot para sa isang taong mahalaga sa kanya. Ang inis sa mukha ni Marco ay dahan-dahang napalitan ng ibang ekspresyon. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Ara. Tunay na pag-aalala. Saan siya? Tanong ni Marco. Ang boses ay mas seryoso na ngayon. Sa bahay. Kunin mo ang gamit mo. Tara na, sabi ni Marco. Kinuha ang susi ng kotse sa isang mesa. Ako na ang magmamaneho. Natigilan si Ara. Pero, ang trabaho ko. Ang trabaho mo ay bantayan ako. Sabi ni Marco, tinitigan siya. At ngayon, pupunta ako sa pamangkin mo, kaya sumunod ka na lang. Ang biyahe papunta sa maliit na bahay ni Ara ay mabilis at tahimik. Nang makita ni Marco ang kalagayan ni Maya maputla, nanginginig sa lagnat, at hirap huminga wala ng anumang pag-aalinlangan sa kanyang mukha. Sa ospital, ngayon na, dinala nila si Maya sa pinakamalapit na pampublikong ospital. Ang emergency room ay magulo at puno ng tao. Ang pila ay mahaba. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ni Ara. Nakita ni Marco ang desperasyon sa mukha ni Ara. Walang sabi-sabi, kinuha niya ang kanyang cellphone at may tinawagan. Dadating tayo sa St. Luke's, sabi niya. Pagkatapos ng tawag, may naghihintay ng doktor para sa atin doon. Pero, mahal doon. Alanganing sabi ni Ara, huwag mo nang isipin yon. Mariing sabi ni Marco. Ang importante, magamot si Maya. Sa St. Luke's, lahat ay tila gumalaw ng mabilis. Dahil sa pangalan ng mga Villena, agad silang pinapasok. Agad na inasikaso si Maya ng mga nurse at doktor. Naiwan sina Ara at Marco sa waiting room. Ang adrenaline na nagpatakbo kay Ara kanina ay biglang nawala.
Napalitan ng matinding pagod at kaba. Umupo siya. Ipinatong ang kanyang mga siko sa kanyang mga tuhod at ipinikit ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang pag-upo ni Marco sa tabi niya. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila, pero hindi ito ang karaniwang tensyonadong katahimikan. Iba ito, hindi namalayan ni Ara, dahil sa pagod at puyat na ang kanyang ulo ay unti-unting bumagsak. Bumagsak ito sa balikat ni Marco. Sa isang iglap, nagising ang kanyang diwa. Aalisin na sana niya ang kanyang ulo. Nahihiya. Ngunit naramdaman niya ang isang kamay na marahang humawak sa kanyang braso. Pinipigilan siyang gumalaw. Magpahinga ka muna. Narinig niyang bulong ni Marco. Gigisingin kita kapag may balita na. Sa pagkakataong iyon, sa gitna ng malamig at puting ospital, hinayaan ni Ara ang kanyang sarili na sumandal. Hinayaan niyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Kahit saglit lang, ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, ilang oras ang lumipas nang magising siya sa isang mahinang tapik. Ang doktor, Miss Santos, sabi ng doktor na may seryosong mukha. Stable na po ang pamangkin ninyo, pero may nakita kami sa mga tests. Biglang bumalik ang kaba sa dibdib ni Ara. Ano po iyon, Dok? Habang nagpapaliwanag ang doktor, biglang nagring ang cellphone ni Ara. Si Doña Elara. Kinakabahan niyang sinagot ito. Nasaan ka? Tanong ng malamig na boses sa kabilang linya. Nakarating sa akin na dinala mo ang apo ko sa ospital. Opo. Kasi po. Huwag mong gamitin ang bata para makuha ang simpatya ng apo ko, Ara. Bumalik ka dito kapag maayos na ang lahat. At tandaan mo kung saan ka lulugar. Ang tawag ay naputol. Ang kaunting init na naramdaman ni Ara kanina ay biglang naglaho, napalitan ng lamig ng katotohanan. Isa lang siyang empleyado, Miss Santos. Ulit ng doktor, napansin ang kanyang pagkatulala. Ibinalik ni Ara ang kanyang atensyon sa doktor. Ang puso niya ay kumakabog. Pasensya na po, Dok. Ano po ulit yon? Huminga ng malalim ang doktor. May butas sa puso si Maya, hindi ito malala dati. Pero lumalaki. Kailangan niya ng operasyon sa lalong madaling panahon. Ang mundo ni Ara ay gumuho. Operasyon? Magkano po? Magkano po ang aabutin? Tiningnan siya ng doktor ng may simpatya. Malaki ang gastos, Miss Santos. Aabuti ng daan-daang libo. Siguro, kalahating milyon o higit pa. Kalahating milyon. Ang sahod niyang 50,000 kada buwan ay biglang naging parang mga barya. Kahit na magtrabaho siya para sa mga Villena sa loob ng 1 taon, hindi pa rin niya ito mapag-iipunan. Napatitig siya sa kawalan. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Ang alok ni Doña Elara, na dati tila isang biyaya, ay isa na ngayong kulungan na walang labasan. Narinig ni Marco ang lahat. Nakatayo siya sa may pasilyo. Hindi kalayuan sa waiting room ng ospital. Narinig niya ang bawat salita ng doktor, ang butas sa puso, ang pangangailangan para sa operasyon, at ang presyong nakakabit dito. Kalahating milyon. Nakita niya kung paano gumuho ang mundo sa mga mata ni Ara. Ang babaeng palaban ay biglang naging marupok na salamin, handa nang mabasag anumang oras. May kung anong kumirot sa dibdib ni Marco. Isang pamilyar na damdamin awa, pero may kasama itong bago. Isang hindi maipaliwanag na pagnanais na protektahan ito. Pero bago pa siya makakilos, narinig niya ang pag-uusap nila ng kanyang lola sa telepono. Ang malamig at matalim na mga salita ni Doña Elara ay parang yelo na bumalot sa anumang init na nagsisimulang mabuo sa pagitan nila ni Ara. Huwag mong gamitin ang bata para makuha ang simpatya ng apo ko. Napakuyom si Marco ng kanyang mga kamao. Ito ang laro ng kanyang lola. Isang laro ng pera at kapangyarihan. At sa larong iyon, si Ara ay isa lamang piyesa. Kaya nanatili siyang tahimik. Tinulungan niyang ayusin ang mga papeles sa ospital. Ginamit ang kanyang pangalan para masigurong komportable si Maya, pero hindi niya binanggit ang tungkol sa pera. Hindi niya alam kung bakit. Siguro
Dahil ayaw niyang isipin ni Ara na isa lang siyang extension ng kanyang lola. O siguro dahil ang paghagis ng pera sa problema ay eksakto ang ginawa niya noong una silang nagkita, isang bagay na pinagsisisihan niya ngayon kahit hindi niya ito aminin. Isang hapon, ilang araw matapos mailabas si Maya sa ospital, ipinatawag siya ni Doña Elara sa opisina nito. At tulad ng inaasahan, nandoon din si Ara, tahimik na nakatayo sa isang sulok. Marco, apo, simula ni Doña Elara. Ang boses ay malambing ngunit alam ni Marco ang bakal sa ilalim nito. May hapunan tayo mamaya, kasama ang mga Ortega. Isang napakahalagang business partner. Tumango lang si Marco. Alam niyang may patibong na kasama ito. Isasama nila ang kanilang unika hija, si Clarice, pagpapatuloy ng matanda, habang bahagyang sumusulyap kay Ara. Maganda, matalino, nag-aral sa Switzerland. Perpekto para sa'yo. Ito na, ang laro. Tumingin si Marco kay Ara, nananatiling walang ekspresyon, nakatitig sa sahig, at syempre, kailangan mong isama ang iyong assistant. Dagdag ni Doña Elara. Binibigyan ng diin ang huling salita para matuto siya kung paano kumilos sa mga ganitong okasyon. Ang insulto ay malinaw, pero tumango lang si Ara. Naiinis si Marco. Naiinis siya sa kanyang lola sa pagiging manipulative nito at naiinis siya kay Ara sa pagiging sunod-sunuran. Nasaan na ang babaeng sumigaw sa kanya sa gitna ng kalsada? Dumating ang gabi. Ang hapunan ay ginanap sa isang mamahaling restaurant kung saan ang presyo ng isang plato ay katumbas na ng isang buwang sahod ni Ara. Si Clarice Ortega ay eksakto tulad ng inaasahan ni Marco. Maganda, perpekto ang pananamit, at ang ngiti ay tila hindi nawawala sa kanyang mukha. Pero para kay Marco, ang lahat ng iyon ay parang isang magandang painting na walang kaluluwa. Marco, it's so nice to finally have dinner with you, sabi ni Clarice. Ang boses ay matamis na parang pulot. Idinikit niya ang kanyang sarili sa tabi ni Marco. Talaga ba? Sagot ni Marco. Ang boses ay bored. Ang kanyang mga mata ay palihim na hinahanap si Ara, na nakaupo sa kabilang dulo ng mesa sa tabi ng iba pang mga assistant. Sa buong hapunan, si Doña Elara ay walang tigil sa pagpuri kay Clarice. Si Clarice ay mahusay sa pagpapatakbo ng kanilang kumpanya. Manang-mana sa kanyang ama. O kaya naman, tingnan mo ang alahas na suot ni Clarice. Napakagandang tingnan. Mayroon siyang napakagandang taste. Sa bawat papuri, sumusulyap si Doña Elara kay Ara, na tahimik lang na kumakain o nagkukunwaring may tinitingnan sa kanyang cellphone. Ikaw, Marco, ano ang masasabi mo sa taste ni Clarice? Tanong ng matanda, diretsyong nakatingin sa kanya. Ito na ang pagkakataon para sundin ang gusto ng kanyang lola. Isang simpleng pagsang-ayon lang at tapos na. Pero habang nakatingin siya kay Clarice, ang nakita niya ay ang refleksyon ng sarili niya nakakulong sa isang gintong hawla. At nang tumingin siya kay Ara, nakita niya ang apoy na pilit nitong itinatago. Isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Maganda, sabi niya. Pero kung taste lang ang pag-uusapan. Huminto siya, hinahayaan ang tensyon na bumalot sa mesa. Mas maganda ang taste ng assistant ko. Si Ara, isang nakabibinging katahimikan. Si Clarice ay natigilan, ang ama niya ay napaubo. At si Doña Elara, nakita ni Marco ang isang malamig na kislap sa mga mata nito. Si Ara naman ay biglang nag-angat ng tingin. Sa isang segundo, nakita ni Marco ang isang bagay sa mga mata nito, isang kislap ng, pasasalamat, pagkalito, pagkatapos ng hapunan, habang nasa sasakyan na sila pauwi. Ang katahimikan ay mas mabigat pa kaysa dati. Si Ara ay nakatingin lang sa bintana, hindi nagsasalita. Tahimik ka yata. Basag ni Marco sa katahimikan. Hindi ka ba nag-enjoy sa palabas? Hindi lumingon si Ara. Wala akong pakialam sa mga nangyari kanina. Trabaho ko lang na samahan ka. Sigurado ka?
Tanong ni Marco. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang dahan-dahan niyang itinabi ang kotse sa isang madilim na bahagi ng kalsada. Pinatay niya ang makina. Biglang bumaling si Ara sa kanya. May pag-aalala sa mukha. Bakit tayo huminto? Hindi siya sinagot ni Marco. Inalis niya ang kanyang seatbelt at dahan-dahang inilapit ang kanyang mukha sa kanya. Napasandal si Ara sa pinto ng kotse. Walang matakasan. Ang espasyo sa pagitan nila ay biglang naging napakaliit, napakainit. Nakikita niya ang mabilis na pagtaas at pagbaba ng dibdib nito. Nagseselos ka ba, Ara? Bulong ni Marco. Ang kanyang hininga ay dumadampi sa mukha nito. Hindi! Mabilis niyang sagot. Pero ang kanyang boses ay bahagyang pumiyok. Ngumiti si Marco. Hinuli niya ang mga mata nito gamit ang kanyang tingin. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Inilapit pa niya ang kanyang bibig sa tainga nito, sapat na para maramdaman nito ang init, at ibinulong niya ang mga salitang alam niyang mag-iiwan dito ng gabi na puno ng tanong. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Hindi siya ang gusto kong makasama. Huwag kang mag-alala. Hindi siya ang gusto kong makasama. Ang mga salitang iyon ay parang multo na sumunod kay Ara hanggang sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto, ngunit ang boses ni Marco ay nanatili sa loob, umuulit-ulit sa kanyang isipan. Ang init ng hininga nito sa kanyang tainga. Ang kislap sa mga mata nito sa dilim ng kotse. Lahat ay malinaw pa rin. Ano ang ibig sabihin noon? Pinaglalaruan lang ba siya nito? Isa na namang paraan para inisin siya, para ipakita kung sino ang may kontrol. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Isang halo ng kaba, pagkalito, at isang emosyon na ayaw niyang pangalanan. Isang maliit mapanganib na kislap ng pag-asa. Bigla, ang kanyang pag-iisip ay pinutol ng malalakas na boses mula sa ibaba. Sigawan. Isang galit na sigaw mula kay Marco. At isang malamig, kontroladong tugon mula kay Doña Elara. Hindi niya maintindihan ang mga eksaktong salita, pero ang galit sa kanilang mga boses ay sapat na para magpatayo ng balahibo sa kanyang braso. Narinig niya ang malakas na kalabog ng isang bagay na nabasag, sinundan ng isang mas malakas na sigaw ni Marco. Pagkatapos, ang nakabibinging tunog ng pagsara ng pinto. Sumilip si Ara sa bintana ng kanyang kwarto. Kasabay ng unang patak ng ulan, nakita niya si Marco na nagmamadaling pumasok sa kanyang sports car. Ang makina ay umugong na parang isang sugatang hayop bago ito humarurot paalis sa driveway at nawala sa dilim ng gabi. At pagkatapos, ang ulan ay bumuhos ng malakas. Isang oras ang lumipas, 2. Ang ulan ay lalong lumalakas, hinahampas ang mga bintana ng mansyon na parang galit na kamao. Si Ara ay hindi mapakali, paikot-ikot siya sa kanyang kwarto. Trabaho niya na bantayan ito. Pero higit pa roon, may kung anong bahagi sa kanya ang tunay na nag-aalala. Lasing ito kanina sa party. At ngayon, galit na galit itong umalis sa gitna ng isang malakas na bagyo. Hindi na niya natiis. Kailangan niyang malaman kung ligtas ito. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang mansyon ay tahimik na ngayon na para bang ang sigawan kanina ay isa lang masamang panaginip. Kinausap niya ang isa sa mga driver ng pamilya. Nagdahilang may kailangan siyang bilhin na gamot. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng driver. Hindi alam ni Ara. Saan nga ba pupunta ang isang taong tulad ni Marco kapag gusto niyang takasan ang lahat? At bigla, isang lugar ang pumasok sa kanyang isip. Ang mga matataas na bangin ng Tagaytay. Ang mga lugar kung saan malinaw ang tanawin. At mapanganib. Doon po tayo sa may People's Park, sa may mga gilid ng daan. Sabi niya. Umaasa na tama ang kanyang hula habang binabagtas nila ang madulas at madilim na kalsada. Lalong lumalakas ang kabog sa kanyang dibdib. Ang bawat kidlat na gumuguhit sa kalangitan
ay nagpapakita ng mga puno na yumuyuko sa hangin. Ito ay isang gabi na hindi dapat may nagmamaneho. At doon, sa gilid ng isang bangin, nakita niya ito, ang itim na sports car. Nakaparada ng mapanganib malapit sa dulo ng kalsada. "Dito na lang po!" Mabilis niyang sabi sa driver. Bumaba siya ng sasakyan at agad siyang binasa ng malakas na ulan. Ang lamig ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto, ngunit hindi niya ito ininda. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang anino na nakatayo sa dulo ng bangin, ilang hakbang lang mula sa tiyak na kamatayan. Si Marco. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang malakas na hangin ay halos itulak siya patalikod. Narinig niya ang kanyang sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit na halos hindi marinig dahil sa ugong ng bagyo. "Kasalanan ko ang lahat." Ang sigaw na iyon ay tumagos sa puso ni Ara. Nanginginig. Nilapitan niya ito. Hinawakan niya ang braso nito. Basang-basa ito at nanginginig. Hindi niya alam kung dahil sa lamig o sa alak. Lumingon si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo at puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara sa kanya. Desperasyon. "Ara?" bulong niya. "Marco, umuwi na tayo." Pakiusap ni Ara. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Delikado dito." Umiling si Marco. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Delikado? Ito ang nararapat sa akin." Tumingin siya sa madilim na kawalan sa ibaba ng bangin. May isang babae. "Ay niya dito." Sinira ko ang buhay niya. Sinira ko ang lahat. Ang kanyang mga salita ay pira-piraso. Nabubulol dahil sa alak at sakit. Hindi alam ni Ara kung ano ang sasabihin. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na alam niya. Niyakap niya ito. Mahigpit. Naramdaman niya ang panginginig ng buong katawan nito. Naramdaman niya ang bigat ng isang problemang hindi niya maintindihan. Sa yakap na iyon, sa gitna ng malakas na ulan, tumingala si Marco sa kanya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa kanya. Nakita niya ang bawat patak ng ulan na dumadaloy sa pisngi nito. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Ara. Hinawakan niya ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay at hinalikan siya. Hindi ito isang maginoong halik. Ito ay isang halik na puno ng desperasyon, galit, at isang matinding pangangailangan na kumapit sa isang bagay sa kahit ano para hindi siya malunod. Ito ay magaspang, basa, at may lasa ng alak at ulan. Sa isang iglap, natigilan si Ara, ngunit habang nararamdaman niya ang sakit at kalungkutan sa halik na iyon, naramdaman din niya ang sarili niyang tumutugon. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at hinawakan ang basang-basa nitong damit. Hinahayaan ang sarili na maging angkla nito sa gitna ng bagyo. Ang halik ay isang saglit na pagtakas, isang pagsabog ng damdamin sa gitna ng kaguluhan. Nang sa wakas ay maghiwalay sila, pareho silang humihingal, nakatitig lang sila sa isa't isa. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanilang paligid. Walang salitang namutawi. Hindi na kailangan. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang tunog ng windshield wipers at ang malakas na pagtibok ng puso ni Ara. Nang huminto sila sa harap ng malaking pinto, bumaba sila ng kotse, basang-basa at nanginginig sa lamig. Binuksan ni Marco ang pinto at sa kanilang pagpasok, ang liwanag mula sa loob ay tumama sa kanila, nakatayo sa gitna ng grand foyer, na parang isang reynang naghihintay sa kanyang mga alipin, si Doña Elara Villena. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na galit. Tiningnan niya ang kanilang basang-basang damit, ang kanilang magulong itsura. Ang kanyang tingin ay huminto kay Ara. Lumakad siya palapit. Dahan-dahan. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap mismo ni Ara at sa isang mabilis, matalas na galaw na hindi inaasahan ni Ara, itinaas ni Doña Elara ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Ara. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na mansyon.
Naramdaman ni Ara ang hapdi, ngunit mas masakit pa ang mga salitang kasunod nito. Lumagpas ka na sa limitasyon mo, sabi ni Doña Elara. Ang bawat salita ay parang yelo. Ang tunog ng sampal ay parang isang putok ng baril sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Sa isang iglap, ang lahat ng alak sa sistema ni Marco ay biglang naglaho. Napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Nakita niya ang pamumula ng pisngi ni Ara. Nakita niya ang pagkabigla at sakit sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko. Itinatago ang kanyang mukha na parang isang nasaktang hayop na naghahanap ng mapagtataguan. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob ni Marco ang nabali. Isang pader na matagal nang nakatayo ay biglang gumuho. "Tama na, Lola," sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingamngaw sa foyer, mas malakas at mas matatag kaysa dati. Mabilis siyang humakbang. Itinayo ang kanyang sarili sa pagitan ng kanyang lola at ni Ara, na parang isang pader na gawa sa laman at buto. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Elara. Hindi natinag. Ito ay usapin ng pamilya Marco. Ang babaeng ito ay lumalagpas na sa kanyang lugar. "Hindi," mariing sagot ni Marco. Tinititigan ang kanyang lola ng diretso sa mata, isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. "Ako ang nag-uwi sa kanya. Ako ang may kasalanan. Huwag mo siyang idadamay dito." Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Doña Elara. "Pinagtatanggol mo na siya ngayon? Ganoon na ba siya kabilis kumapit sa'yo?" "Hindi niya kailangang kumapit," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay bumaba, puno ng isang bagong determinasyon. Hinawakan niya ang kamay ni Ara. Malamig ito at nanginginig. "Simula ngayon, responsibilidad ko siya." Hindi na niya hinintay ang sagot ng kanyang lola. Hinila niya si Ara palayo sa foyer, paakyat sa malawak na hagdanan, palayo sa mapanuring mga mata ni Doña Elara. Bawat hakbang nila ay isang pagsuway, isang deklarasyon. Dinala niya si Ara sa kanyang kwarto, ang kanyang personal na sanktuaryo na bihirang may makapasok. Isinara niya ang pinto. At sa wakas, ang ingay ng mundo sa labas ay nawala. "Umupo ka," mahina niyang sabi. Iginagabay si Ara sa isang upuan. Si Ara ay hindi nagsasalita. Nakayuko pa rin ito. Ang buhok na basa pa rin ay tumatakip sa kanyang mukha. Nagpunta si Marco sa kanyang banyo at kumuha ng first aid kit. Kumuha siya ng bulak at nilagyan ito ng malamig na tubig. Lumuhod siya sa harap ni Ara. Isang kilos na hindi niya kailanman ginawa para sa kahit sino. "Hayaan mo akong tingnan," pakiusap niya. Ang kanyang boses ay malumanay. Dahan-dahan, nag-angat ng tingin si Ara. Ang pulang marka ng kamay ng kanyang lola ay malinaw na bakas sa pisngi nito. At sa mga mata nito, nakita ni Marco ang isang bagay na mas masakit pa sa sampal, pagkalito at takot. "Hindi mo kailangang gawin to," bulong ni Ara. Ang boses ay paos. "Kailangan," sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay magaspang sa emosyon. Dahan-dahan niyang idinampi ang basang bulak sa pisngi nito. Napapikit si Ara sa lamig ng dampi. Ang kanilang mga mukha ay magkalapit na naman. Ngunit ngayon, walang ulan, walang alak, walang desperasyon. Tanging ang tahimik na silid at ang bigat ng mga nangyari. Ang bawat pagdampi ng kanyang kamay ay maingat, na parang si Ara ay isang bagay na napakahalaga na natatakot siyang mabasag. "Pasensya ka na," bulong ni Marco. "Dahil sa akin, nasaktan ka." Umiling si Ara. "Trabaho ko lang to. Bayad ako para dito." "Hindi," mariing sabi ni Marco. Itinigil ang kanyang ginagawa at tinitigan ito ng diretso sa mata. "Hindi lang ito trabaho. Hindi ka dapat sinasaktan ng kahit sino." Huminga siya ng malalim. "Hindi ko hahayaang saktan ka paninuman. Narinig mo? Kahit si Lola, isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Isang pangako ang binitawan sa hangin." Nang matapos siyang gamutin ang pisngi nito, tumayo si Marco para ibalik ang first aid kit. Sa kanyang pag-upo kanina, bahagya niyang naitulak ang kama. Sa kanyang pagtayo, sumabit ang kanyang paa sa kumot, at sa isang clumsy na galaw, bigla siyang natumba.
Sinubukang saluhin ang sarili sa kama. Sinubukan siyang alalayan ni Ara. Ngunit sa kanilang biglaang paggalaw, nabunggo nila ang kama ng mas malakas. Isang mahinang kalabog ang narinig nila mula sa ilalim. Isang maliit na kahon na gawa sa lumang kahoy ang dumausdos palabas mula sa ilalim ng kama, nag-iwan ng gasgas sa makintab na sahig. Ang takip nito ay bahagyang bumukas dahil sa pagkakabangga. At ang mga laman nito ay kumalat na parang isang madilim na sikreto na sa wakas ay nakawala. Pareho silang natigilan. Ang kanilang mga hininga ay tila tumigil. Agad na kumilos si Marco para kunin ito. Isang biglaang pagkasindak ang gumuhit sa kanyang mukha. Wala yan. Pero huli na ang lahat, ang mga mata ni Ara ay napako na sa mga bagay na nakakalat sa sahig, mga lumang papel, mga news clippings na naninilaw na sa katagalan. Dumampot si Ara ng isa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nakabold na headline, "Malagim na karera sa Tagaytay. Babae na biktima. Nawawala." Ang paghinga ni Ara ay tila tumigil. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga linya ng teksto. Binabasa ang tungkol sa isang illegal na karera, isang itim na sports car, at isang batang babae na naglalakad sa gilid ng daan na hindi na muling nakita. At sa gitna ng mga papel, may isang litrato, isang kupas na Polaroid. Hindi litrato ng isang tao, litrato ng isang kwintas. Isang simpleng silver na kwintas na may pendant na hugis araw. Ang dugo ay tila umalis sa mukha ni Ara. Binitawan niya ang news clipping na parang napaso at dahan-dahan, na parang sa ilalim ng tubig. Kinuha ang litrato. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig ng husto, na halos hindi niya ito mahawakan. Ito ang kwintas. Ang kwintas na pinag-ipunan niya. Ang kwintas na ibinigay niya sa kanyang ate Ana para sa kaarawan nito, 1 linggo bago ito nawala. Ang hangin sa silid ay biglang naging napakabigat. Napakahirap langhapin. Naramdaman ni Marco ang pagkasindak na gumagapang sa kanyang lalamunan. Ara ako. Kaya kong ipaliwanag. Pero hindi nakikinig si Ara. Binaliktad niya ang litrato at sa likod, mayroong isang sulat kamay. Isang pamilyar na sulat kamay na nakita niya sa mga dokumento sa opisina ng mansyon. Ang sulat kamay ni Marco. 2 salita at isang maikling parirala. Isang mensahe sa sarili na puno ng kahulugan. Ebidensya. Itago hanggang kailanganin. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Na parang sa isang masamang panaginip, inangat ni Ara ang kanyang tingin mula sa litrato patungo sa mukha ni Marco. Ang lalaking kagagaling lang sa paghalik sa kanya sa gitna ng bagyo. Ang lalaking nangakong poprotektahan siya. Ngunit ang nakikita niya ngayon ay hindi isang tagapagtanggol. Ang nakikita niya ay isang estranghero. Isang estrangherong may madilim na mga mata na puno ng pagkasindak. Isang estrangherong may hawak sa susi ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Ano? Ano ito? Bulong ni Ara. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Parang isang dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit sa katahimikan ng silid, ang tanong ay umalingaw-ngaw na parang isang sigaw. Ikaw? Sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig sa isang emosyon na hindi niya makontrol. Galit, puot, at isang matinding, nakalulunod na sakit. Ikaw ang nasa itim na kotse. Hindi ito isang tanong. Ito ay isang akusasyon. Hindi makasagot si Marco. Ang kanyang pananahimik ay isang pag-amin. Ang ate ko? Pagpapatuloy ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Ang kwintas na ito, sa kanya ito. Siya ang babaeng nawawala. Ang ate ko, si Ana. Huwag kang lalapit! Sigaw ni Ara, napatayo at napaatras. Ang takot at pagkasuklam sa kanyang mga mata ay sumunog sa anumang natitirang pag-asa sa puso ni Marco. Huwag na huwag kang lalapit sa akin. Ang mundo ni Ara ay huminto sa pag-ikot. Ang hangin sa silid ay tila nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas
at mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Isang nakabibinging dagundong sa kanyang mga tainga. Nakatitig siya kay Marco, ngunit ang mukha nito ay unti-unting lumalabo, natutunaw sa isang imahe ng isang halimaw mula sa kanyang pinakamasamang panaginip. Ikaw ang nasa itim na kotse. Ang ate ko? Si Ana. Ang mga salitang binitawan niya ay nanatiling nakabitin sa pagitan nila, puno ng lason at sakit. Ang katahimikan ni Marco ay isang pag-amin na mas malakas pa sa anumang salita. Bakit? Bulong ni Ara. Ang kanyang boses ay basag, isang halo ng hindi makapaniwalang sakit at nagsisimulang galit. Bakit hindi mo sinabi? Ara. Pakiusap. Nagsimulang magsalita si Marco. Humakbang palapit. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat na parang isang nagmamakaawang kriminal. Hindi ko alam kung paano. Natakot ako. Natakot? Sumabog si Ara. Ang kanyang boses ay biglang lumakas, puno ng puot. Natakot ka para sa sarili mo. Habang ako, sa loob ng maraming taon, gabi-gabi akong hindi makatulog kakaisip kung nasaan ang ate ko. Kung buhay pa ba siya? Habang ikaw, alam mo pala ang lahat. Ang kanyang mga luha ay nagsimula ng dumaloy, mainit at puno ng galit. Ang trabahong ito, ang pagtira dito, lahat ba ito ay isang malaking kasinungalingan? Isang paraan para patahimikin ako? Hindi! Sigaw ni Marco. Ang desperasyon ay malinaw sa kanyang boses. Nang makilala kita, hindi ko alam na, huwag kang magsinungaling! Ang kanilang sigawan ay pinutol ng isang marahan ngunit makapangyarihang pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Elara Villena sa silid. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay kalmado at may layunin. Tiningnan niya ang eksena, ang mga nagkalat na papel sa sahig, ang nagmamakaawang anyo ng kanyang apo, at ang durog na si Ara, walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Tila ito mismo ang eksenang hinihintay niya. Tama na yan, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo, pumuputol sa nag-aapoy na tensyon sa silid. Lola, umalis ka dito, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Usapan namin to. Ngumiti si Doña Elara. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Hindi na, apo. Panahon na para malaman ng babaeng ito ang katotohanan, ang buong katotohanan. Lumakad siya palapit kay Ara, na napaatras na parang isang hayop na nasukol. Gusto mong malaman kung bakit hindi niya sinabi sa'yo? Tanong ni Doña Elara. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Ara dahil sa kahihiyan, dahil sa kaduwagan, at dahil binayaran namin ang lahat para manahimik. Ang bawat salita ay isang dagok. Oo, pagpapatuloy ng matanda, tila nasiyahan sa sakit na nakikita niya sa mukha ni Ara. Lasing siya, iresponsable, at sinira niya ang buhay ng kapatid mo. Tumingin si Ara kay Marco, umaasa, nagmamakaawa para sa isang pagtanggi. Ngunit nakayuko lang ito, talunan. At ngayon, sabi ni Doña Elara, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Nakikita mo na ba kung bakit hindi ka nabibilang dito? Ang pamilya mo at ang pamilya namin, para tayong langis at tubig. Ikaw ang paalala ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. At siya ang buhay na bangungot mo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng natitirang lakas ni Ara ay gumuho. Ang sakit ay naging isang dalisay. Nagngangalit na puot. Tumingin siya kay Marco. Ang mukha na minsan niyang tinitigan nang may paghanga, ang mga matang nagsimula siyang pagkatiwalaan. Ang mga labing humalik sa kanya sa gitna ng ulan. Lahat ng iyon ay nagbago. Ang nakikita niya ngayon ay ang mukha ng isang mamamatay tao. Ang mukha ng taong kumuha sa kanyang kapatid. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Marco, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito, at sa loob ay isang simpleng singsing na may maliit na diamante. Ang singsing na balak niyang ibigay sa tamang panahon. Ara, pakiusap.
patawarin mo ako. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Gagawin ko ang lahat. Ang singsing. Isang simbolo ng isang hinaharap na hindi na kailanman mangyayari. Isang insulto sa lahat ng sakit na nararamdaman niya. Tumawa si Ara, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng lason. Patawad? Sa isang mabilis na galaw, hinablot niya ang kahon mula sa kamay ni Marco. Hindi niya tiningnan ang singsing. Itinapon niya ito sa sahig na gawa sa marmol. Ang maliit na tunog ng pagtama nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Isang matalas, pinal na tunog. Ang tunog ng isang bagay na tuluyan ng nabasag. Hindi ko kailangan ng pera mo? Sabi niya. Ang bawat salita ay matigas at puno ng galit. Hindi ko kailangan ng awa mo. At lalong hindi ko kailangan ang isang mamamatay tao sa buhay ko. Tinalikuran niya sila. Ang bawat hakbang palayo ay isang pakikibaka. Ara! Sigaw ni Marco mula sa kanyang likuran. Ang boses ay puno ng pagkabaliw. Huminto si Ara sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Hindi kita mapapatawad. Sabi niya, ang kanyang boses ay malamig at walang anumang emosyon na siyang mas nakakatakot. Hinding-hindi. Pagkatapos noon, tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa silid, palayo sa mansyon, palayo sa lalaking sumira sa kanya sa dalawang magkaibang paraan. Tumakbo siya palabas sa gabi, pabalik sa ulan, walang direksyon, tanging ang bigat ng isang katotohanang sisira sa kanya habang buhay. Ang pag-alis ni Ara ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa silid. Isang katahimikan na mas masakit pa sa anumang sigaw. Naiwan si Marco na nakatayo sa gitna ng kanyang kwarto, napapaligiran ng mga piraso ng kanyang nawasak na buhay. Ang mga lumang papel sa sahig, ang basag na pag-asa, at ang maliit na singsing na kumikinang sa sahig na parang isang malamig at malayong bituin. Tumingin siya sa kanyang lola. Si Doña Elara ay nakatayo pa rin doon, kalmado, na para bang nanalo ito sa isang laro ng chess. Mas mabuti na ito, apo. Sabi ng matanda, inaayos ang kanyang damit. Isa lang siyang distraksyon. Ngayong wala na siya. Ginawa niyo to? Putol ni Marco. Ang kanyang boses ay walang emosyon, patag, at mas nakakatakot kaysa sa anumang galit. Ginawa ko ang nararapat para protektahan ka. Para protektahan ang pamilyang ito. Tumawa si Marco, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng pait. Protektahan? Lola, sinira niyo ako. Dahan-dahan niyang pinulot ang singsing mula sa sahig. Hindi niya ito tiningnan bilang isang alahas, kundi bilang isang simbolo ng lahat ng mali sa kanyang buhay. Sa buong buhay ko, tinakpan ng pera niyo ang lahat ng pagkakamali ko, sabi niya. Tinititigan ang kanyang lola ng diretso sa mata. Ang aksidente, ang mga gulo, lahat binayaran. Akala niyo pagprotekta yon, pero hindi. Kinulong niyo ako sa kasalanan ko. Ikinuyom niya ang singsing sa kanyang palad. Binigyan niyo ako ng lahat ng material na bagay sa mundo, pero kinuha niyo ang pagkakataon kong maging tao. Ang pagkakataon kong magbayad para sa mga kasalanan ko. Marco, tapos na ako, Lola, sabi niya. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakita ni Doña Elara ang isang pinal na desisyon sa mga mata ng kanyang apo. Ang rebeldeng bata ay wala na. Ang nasa harapan niya ay isang lalaking tuluyan ng nasira. Kinuha na ng pera niyo ang lahat sa akin. Tumalikod siya at naglakad palabas ng silid. Iniwan ang kanyang lola na natitigilan at ang singsing na mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Hindi siya natulog ng gabing iyon. Sa halip na tawagan ang kanyang mga kaibigan o maghanap ng alak, ginugol niya ang magdamag sa harap ng kanyang computer. Gumawa siya ng mga tawag, hindi sa mga abogado ng pamilya, kundi sa mga pribadong investigador. Ibinigay niya ang lahat ng impormasyong alam niya, ang petsa, ang lugar, ang deskripsyon ni Ana Santos. Ginamit niya ang yaman na dati kanyang kinasusuklaman para sa iisang layunin.
Kinabukasan, umalis siya ng mansyon bago pa man magising ang lahat. Umuulan na naman, na parang ang langit ay nakikidalamhati sa kanya. Ang una niyang pinuntahan ay hindi isang bar o isang resort. Dumiretso siya sa presinto ng pulisya sa Tagaytay. "Nandito po ako para sumuko," sabi niya sa desk sergeant. Ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ang pulis ay tumingin sa kanya. Pagkatapos ay sa kanyang mamahaling damit. At napakunot ang noo. Habang naghihintay siya, ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pag-ring. Ang abogado ng pamilya, ang kanyang lola. Hindi niya sinagot ang mga ito. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Sa wakas, pinutol na niya ang mga tali. Ikinuwento niya ang lahat. Ang karera, ang pagiging lasing, ang aksidente. Hindi niya tinago ang anumang detalye. Sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, nararamdaman niya ang isang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng kanyang testimonya at sa tulong ng impluwensya ng kanyang pangalan, pinayagan siyang umuwi pansamantala habang nagsisimula ang formal na investigasyon. Ngunit hindi siya umuwi sa mansyon. May isa pa siyang kailangang gawin. Nagtungo siya sa maliit na panaderya ni Ara. Gabi na at sarado na ito, ngunit may isang maliit na ilaw na nakabukas sa loob, sa may bintana ng maliit na apartment sa itaas. Alam niyang nandoon ito. Huminto siya sa kabilang kalsada, nakatayo sa ilalim ng ulan. Dala niya ang isang malaking brown na folder. Nasa loob nito ang lahat ng nahanap ng kanyang mga investigador sa loob lamang ng isang araw. Mga medical records mula sa isang maliit na klinika, mga testimonya ng mga testigo na binayaran para manahimik noon, at isang pangalan ng isang remote na provincial hospital kung saan huling nakita ang isang babaeng walang pagkakakilanlan na tumutugma sa description ni Ana. Gusto niyang kumatok. Gusto niyang magmakaawa. Gusto niyang sabihin na nagsisisi siya, pero alam niyang wala na siyang karapatan. Kaya tumawid siya ng kalsada. Ang bawat hakbang ay mabigat. Hindi siya kumatok. Dahan-dahan at maingat, ipinatong niya ang folder sa may pintuan ng panaderya sa isang lugar na hindi mababasa ng ulan. Hindi ito isang alok ng kapayapaan. Hindi ito isang paraan para bumalik sa kanya si Ara. Ito ay isang pagbabayad sala. Ang pagbibigay ng katotohanang matagal na niyang ipinagkait. Tiningnan niya ang folder sa huling pagkakataon. Pagkatapos ay ang bintana sa itaas. Sa isang iglap, inakala niyang nakita niya ang isang anino na gumalaw, pero hindi na niya hinintay. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, papalubog sa dilim at sa walang tigil na buhos ng ulan. Ang kanyang likod ay nakayuko. Hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa bigat ng kanyang pagsisisi. Wala siyang patutunguhan, walang plano. Ang alam lang niya, ito ang unang hakbang. Ang unang hakbang sa isang mahaba at madilim na daan tungo sa pagbabayad ng kanyang mga kasalanan. Sa loob ng apartment, narinig ni Ara ang mahinang tunog sa labas. Dahan-dahan siyang sumilip sa bintana at nakita ang papalayong anino ng isang lalaki sa gitna ng ulan. Isang pamilyar na anino. May kung anong nag-udyok sa kanya na bumaba. Binuksan niya ang pinto ng kanyang panaderya at doon, sa kanyang paanan, nakita niya ang isang malaking brown na folder. Nanginginig niyang kinuha ito. At habang tinitingnan niya ang folder, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Nag-aalangan. Sinagot niya ito. "Hello?" Isang mahinang tunog ng paghinga sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses. Isang boses na halos hindi na niya matandaan, ngunit nakaukit sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Mahina, nag-aalinlangan, ngunit pamilyar. "Ara, ikaw ba yan?" Ang boses sa kabilang linya ay mahina, nag-aalinlangan. Ngunit para kay Ara, ito ay isang himig na matagal na niyang inaasam na marinig. Isang himig na nakaukit sa kanyang kaluluwa. "Ate Ana?" Bulong ni Ara. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hinahawakan ang cellphone at ang brown na folder. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot
at nakasentro na lamang sa boses na iyon. Hindi ko maalala lahat, sabi ng boses, may halong pagkalito. Pero ang pangalan mo, Ara, at ang boses mo, pamilyar. Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Ara. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sakit. Ito ay mga luha ng isang pag-asang matagal nang nawala. Binuksan niya ang folder. Sa loob, nakita niya ang pangalan ng isang ospital sa isang malayong probinsya. "Nasaan ka, ate? Pupuntahan kita," sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Ang biyahe papunta sa probinsya ay ang pinakamahaba at pinakakakabang biyahe sa buhay ni Ara. Bawat kilometrong tinatakbo ng bus ay parang isang hakbang palapit sa isang panaginip na natatakot siyang maging isang bangungot. Nang sa wakas ay marating niya ang ospital, isang simpleng gusali na malayo sa karangyaan ng St. Luke's, sinalubong siya ng isang doktor. Ipinaliwanag sa kanya ang lahat. Natagpuan si Miss Anna sa gilid ng daan, ilang taon na ang nakalipas, sabi ng doktor. Malala ang pinsala sa kanyang ulo. Nagkaroon siya ng amnesia. Dito, inilahad ng doktor ang huling piraso ng katotohanan, isang katotohanang hindi kailanman inakala ni Ara. Ayon sa investigasyon na binuksan muli dahil sa testimonya ni Mr. Villena, pagpapatuloy ng doktor, ang aksidente ay malala, oo, ngunit may isa pang nangyari. Isang kalaban sa negosyo ng mga Villena ang nakasaksi sa aksidente. Sa halip na tumulong, kinuha nila si Ana mula sa unang klinika na pinagdalhan sa kanya. Itinago nila siya dito sa probinsya bilang isang paraan para may pang-blackmail sila sa mga Villena kung sakaling kailanganin. Natigilan si Ara. Ang galit niya kay Marco ay biglang nabahira ng ibang kulay. Si Marco ang may kasalanan sa aksidente. Ngunit hindi siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanyang ate sa loob ng maraming taon. Ang kasakiman ng ibang tao ang nagkulong sa kanyang ate sa isang buhay na walang alaala. At si Marco, sa kanyang pagsuko, ay hindi lang inamin ang sarili niyang kasalanan. Binuksan din niya ang daan para malantad ang mas malaking krimen na naganap. Sa wakas, dinala siya ng doktor sa isang silid. At doon, nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas, ay isang babae. Medyo mas matanda, mas payat, at may isang peklat sa gilid ng kanyang noo. Ngunit walang duda. "Ate," bulong ni Ara. Lumingon ang babae. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagkalito sa simula. Ngunit nang makita niya ang mukha ni Ara, isang kislap ng pagkilala ang sumilay. Hindi pagkilala ng isip, kundi pagkilala ng puso. Tumayo siya. Naglakad si Ara palapit. At sa gitna ng maliit na silid ng ospital, ang magkapatid na matagal na pinaghiwalay ng tadhana ay muling nagyakap. Walang salitang namutawi. Tanging ang mga hikbi at ang pakiramdam ng pagiging buo muli. Makalipas ang ilang buwan, ang araw ay sumikat ng maliwanag sa Tagaytay. Nakatayo si Ara sa labas ng isang malaking gate. Hindi gate ng mansyon, kundi gate ng city jail. Kasama niya si Maya, na mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Dahan-dahang bumukas ang gate. Isang lalaki ang lumabas, mas payat. Mas simple ang pananamit. Ngunit ang mga mata ay mas malinaw, mas payapa. Ang arogansya ay wala na. Napalitan ng isang malalim na pasasalamat at pagsisisi. Si Marco. Ang sentensya niya ay nabawasan dahil sa kanyang kooperasyon sa paglutas ng kaso ng kidnapping laban sa kalaban ng kanilang pamilya. Nang makita niya si Ara at Maya na naghihintay, huminto siya. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Hindi siya makapaniwala. "Ara," tumakbo si Maya palapit sa kanya. "Tito Marco," niyakap ng bata ang kanyang binti. Lumuhod si Marco at niyakap si Maya ng mahigpit. Pagkatapos, tumingala siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, umaasa. Lumapit si Ara. "Tara na," sabi niya. Isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. "Umuwi na tayo." Pag-uwi,
Isang salitang may bagong kahulugan para sa kanilang lahat. Ang kanilang bahay ay hindi ang mansyon. Ito ay ang maliit na apartment sa itaas ng panaderya. Si Ana ay nakatira na rin doon. Dahan-dahang binubuo ang kanyang mga alaala sa tulong ng pagmamahal ng kanyang pamilya. Ang operasyon ni Maya ay naging matagumpay. Salamat sa isang anonymous donation sa ospital na alam ni Ara kung kanino nanggaling. Isang hapon, habang abala sila sa paggawa ng bibingka, may isang itim na sedan na huminto sa harap ng kanilang panaderya. Bumaba mula rito si Doña Elara Villena. May dalang ka ba? Sinalubong siya ni Ara. Ngunit ang babaeng nasa harap niya ngayon ay iba na. Ang dating matigas na ekspresyon ay napalitan ng isang bakas ng pagod at pagsisisi. Ara, sabi ng matanda. At sa unang pagkakataon, binigkas nito ang kanyang pangalan ng may respeto. May iniabot itong isang maliit na kwaderno, recipe book ng pamilya namin. Ang paborito ni Marco nung bata pa siya. Natigilan si Ara. Patawarin mo ako, iha, sabi ni Doña Elara. Ang boses ay mahina. Nabulag ako sa kagustuhan kong protektahan ang aking apo. Hindi ko nakita na sinasakal ko na pala siya. Tumango lang si Ara. Isang pagtanggap na hindi na nangailangan ng maraming salita. Ang huling eksena ay hindi naganap sa isang mamahaling restaurant o sa isang grand ballroom. Naganap ito sa maliit at mainit na kusina ng panaderya ni Ara. Ang hangin ay puno ng matamis na amoy ng nilulutong bibingka. Si Ana, na may ngiti na sa kanyang mga labi, ang naghahalo ng batter. Si Maya ay naglalagay ng keso sa ibabaw. At si Marco, na nakasuot ng apron na may mantsa ng harina, ang siyang nag-aasikaso ng mga uling. Lumapit si Ara sa tabi ni Marco, pinunasan ng kaunting harina sa kanyang pisngi. Ngumiti si Marco sa kanya, isang ngiting totoo at puno ng pagmamahal. Tiningnan ni Ara ang kanyang paligid, ang kanyang ate, ang kanyang pamangkin, ang lalaking minahal niya, natutunang kamuhian, at ngayon ay natutunan ng patawarin at mahalin muli. Isang pamilyang hindi perpekto. Isang pamilyang binuo mula sa mga basag na piraso ng nakaraan, ngunit isang pamilyang buo, totoo, at sa wakas, maligaya. Habang nagtatawanan sila, sa mesa, malapit sa bintana, may isang puting sobre na kararating lang sa pamamagitan ng mail. Walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan ito ni Ara mamaya, ang tanging laman nito ay isang litrato. Isang litrato nilang apat, masayang nagtatawanan sa loob ng panaderya. Isang litratong kinunan mula sa malayo, mula sa kabilang kalsada ng isang taong hindi nila kilala. At dito nagtatapos ang kwento ni na Ara at Marco. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagmamahal. Ang pagsulat sa kwento ni na Ara at Marco ay isang paglalakbay na puno ng iba't ibang emosyon. Kasama ninyo kaming tumawa, umiyak, nagalit, at umasa. Bawat kabanata ay isang piraso ng pusong aming inialay. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa pagyakap sa isang taong hindi perpekto, sa paghilom ng mga sugat ng nakaraan, at sa pagpili na magpatawad. Ang kwento nila ay isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang bawat pagsikat ng araw. Kaya naman, nais naming marinig ang inyong boses. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na baon ninyo mula sa paglalakbay ni na Ara at Marco? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section. Bawat isa ay mahalaga sa amin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa, Nagmamahal, Kwentong Puso, TV.